Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito ang report ni Carlo de la Peña. 39 na araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Misamis Occidental kung saan nag-ikot si Senator Bongo sa iba't ibang bayan ng naturang probinsya. Present naman sa pagdinig ng komite sa Senado sina Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sumalang naman sa isang interview sa Makati City sina Ariel Quirubin, Bonifacio Busita at JV Hinlo. Magkasama namang naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Attorney Raul Lambino at Jimmy Bondoc para hingin ang pagpapaliban ng online voting para sa mga OFW. Nasa Quezon City naman nag-ikot si Marval Buena. Sa Bolinao, Pangasinan, nangampanya si Camille Villar. Nakadaupang palad naman ni Kiko Pangilinan ang mga Batanggenyo. Nasa Bacoor City, Cavite naman si Eric Martinez. Si Bam Aquino sa Cabangcalan City nag-ikot ngayong Huwebes. Habang si Norberto Gonzales napanayam ng programang Pulso ng Bayan ng SMNI News. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.